Pinasok ng babae sa loob ng mental hospital ang nanay niya para doon na lamang ito mamatay. Pero nang makalabas ang nanay niya sa mental hospital, ay kinilabutan ang babae. Sabi nunyag ng kanyang ina, "Genevieve, ipangako mo sa akin na aalagaan mo yung nanay mo. Kapag nawala na ako sa mundong to, bigyan mo ko ng kapayapaan. Huwag mong papabayaan yung nanay mo. Ipangako mo sa akin." Ito na nga ang ilan sa mga huling salita ng lalaking si Romeo sa kanyang anak na si Genevieve na nasa 16 anyos pa lamang noong siya ay naghihingalo na. Nagkaroon kasi ng isang malalang pneumonia si Romeo na nagdulot para wala na ngang magawa ang mga doktor para mailigtas pa ang nanghihina niya ng katawan. Kaya naman umabot na sa punto na napagdesisyonan na ng kanilang pamilya na wag na munang ipagamot si Romeo. Sa halip ay hintayin na lamang itong mamatay nang sa gayon ay magawa pa nitong makapagpaalam sa kanyang mga mahal sa buhay bago ang kanyang tiyak na kamatayan. At ngayon nga ay kinakausap niya ang nag-iisa na lang anak na si Genevieve. 16 anyos na si Genevieve at nag-aaral sa high school. Pero bakit nga ba ganito ang mga huling mga salitang iniwan ni Romeo sa kanyang anak? Well, hindi naman na nakapagtataka. Kahit sino kasing nakakakilala sa kanilang pamilya ay alam kung gaanong karumal-dumal ang pag-uugali ng babaeng si Genevieve. Dahil kasi nag-iisa lamang siyang anak ay na-spoil siya ng kanyang mga magulang. Ang tatay niyang si Romeo ay nagtatrabaho bilang isang architect habang ang nanay niya naman ay isang guro sa isang pampublikong paaralan. Kaya naman tuloy-tuloy lamang ang perang pumapasok sa kanilang pamilya, lalong-lalo na at dalawa sa kanila ang nagtatrabaho. Nang dahil dito, nasanay sa luho si Genevieve. Lagi itong nag-aaral sa pinakamaganda at pribadong paaralan sa kanilang lugar. Lagi din itong merong magagandang mga kasuotan at mga gamit na lagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kamag-aral at maging mga kaibigan. Kaya naman bata pa lamang si Genevieve ay makikita na nga ng kahit na sino na isa siyang matapobre, mayabang at laki sa luhong bata na talaga namang kung hindi magbabago ang kanyang pag-uugali ay siguradong walang tao ang gugustuing lapitan siya ni maging kaibigan man lang niya ng totoo. Kaya ngayon nga, habang pinagmamasdan ni Genevieve ang naghihingalo niyang tatay, nahihirapan siyang mangako dito. Sa katunayan niyan, mahal naman ni Genevieve ang tatay niya dahil papa's girl siya. Ngunit hindi ito ganoon kalalim. Naaabot na nga sa kaya niyang ipangako na maaalagaan niya ang kanyang nanay. Hindi makapagsalita si Genevieve. Hindi niya alam kung ano ang sasagot niya sa mga huling hiling ng tatay niya sa kanya. Hinawakan ng mahigpit ni Romeo ang kamay ng kanyang anak. Bakit? Bakit anak? Saan ba kami nagkulang? Wika nito, bago paunti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ng kanyang anak, sabay pikit ng kanyang mga mata. Ito na ang huling mga sandaling ng buhay ni Romeo sa mundong ibabaw. Ni hindi nga man lang nagawa ni Genevieve na maipangako sa kanya na gagawin niyang lahat para maalagaan ang nanay niyang si Christina. Napaiyak si Genevieve nang makita niyang mawalan ng malay at tuluyan ng mamatay ang kanyang tatay sa kanyang bisig. Habang nakapaligid naman sa kanila ang mga taong nagmamahal kay Romeo sa loob ng hospital. Tila ba ay naging napakabilis ng pagbabago sa kanilang buhay. Ngayon napatay na si Romeo, ay nawala na ang sobra sa kalahati ng perang pumapasok sa kanilang pamamahay. Kaya naman ay labis itong kinainis ni Genevieve. Galit na galit siya sa mga naging pagbabago sa kanyang buhay simula nang mamatay ang kanyang tatay na si Romeo. Ano ba yan, ma? Bakit pati yung baon ko binawasan mo na? Alam mo naman na hindi kakasya sa akin tong 300 lang. May mga pinupuntahan kami ng mga barkada ko pagkatapos ng school. Anong gusto mong gawin ko dito sa 300? Ipakain sa manok? Pagrereklamo ni Genevieve nang makatanggap siya ng alaman sa kanyang nanay para sa isang linggo niyang pag-aaral. Anak, alam mo naman na kailangan na nating magtipid. Patay na ang Papa Romeo mo. Ako na ang gagastos sa lahat ng mga pangangailangan natin dito sa bahay. Bukod pa doon, ang dami pa nating mga bills. Kaya magtiis-tiis ka na lang muna. Hintayin mong makaluwag-luwag ako.
susubukan kong ibalik yung dati mong baon. Panghihingi naman ng despensa ni Christina sa kanyang anak. Tumaray si Genevieve sa kanya. Dapat kasi ikaw na lang yung namatay, hindi na lang si Papa. Ang laki-laki ng sahod ni Papa, bakit siya pa kasi yung kinuha ng Diyos? Wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Christina sa sinabi ng kanyang anak. Genevieve, anong ibig mong sabihin? Gusto mong mamatay na lang din ako? Saan mo nakuha yung ganyang pag-uugali mo? Hindi ka naman namin pinalaki ng ganyan ah. Ba't naging suwail ka? Durog na durog ang puso ni Christina habang kaharap niya ang tila ba demonyo niya ng anak. Oo nga, hindi mo ako pinalaki ng ganito. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Lagi mo akong pinapalayo sa mga kaibigan ko dati. Hanggang hindi mo na namamalayan. Malaki na yung sama ng loob ko sa'yo. Panunumbat pa ni Genevieve. Ano sinasabi mo? Kaya ka lang naman namin pinapalayo ng papa mo sa mga dati mong kaibigan dahil mga bad influence sila sa'yo. Natuto kang magsigarilyo, uminom ng alak. Alam mo namang maling-mali yung mga gawain na yun. Patuloy na nagdurugo ang mga puso ni Christina habang sinasagot-sagot lamang siya ng kanyang anak. Kung nabubuhay pa ang papa mo, siguradong hindi niya hahayaan na ganyanin mo ako. Dagdag pa nito. Napakrus ang mga braso ni Genevieve. Yun nga hindi na siya buhay. At kailangan mong tiisin yung pag-uugali kong to. Hindi ko rin naman hiniling na ikaw yung matira sa pamilyang to Katulad ng sabi ko kanina, sana si Papa na lang yung buhay, hindi na lang ikaw. Patuloy na pagsasalita ni Genevieve ng masasakit sa kanyang nanay. Sabay akyat papunta sa kanyang kwarto. Habang naiwan naman si Christina na namimilipit sa sakit at sikip sa damdamin. Alam niya kasi na ngayon ay matanda na si Genevieve at wala na siyang magagawa upang mapabago pa ang ugali nito. Pero kahit ganoon, hindi maintindihan ni Christina pero gusto niya pa ring ibigay ang buhay na gusto ng kanyang anak. Kaya naman, bukod sa pagtatrabaho bilang isang guro, naghanap pa ng ekstrang trabaho si Christina. Sinubukan niya ring magtinda ng mga kape sa kanilang paaralan nang upang sa gayon ay madagdagan kahit papaano ang perang pumapasok sa kanilang bahay. Pero talaga namang hindi pa rin ito sapat. Kaya naman, pumasok na rin siya sa pagtututor ng mga bata. Mula umaga hanggang hapon ay nagtuturo siya. Pero pagdating naman ng gabi ay nagtututor siya. Kaya naman, halos hating gabi na nga siya umuuwi sa kanilang bahay. Nang sa gayon, ay maibigay niya ang pangangailangan ng nag-iisa at pinakamamahal niyang anak na si Genevieve. Unti-unti namang nagbunga ang pagsasakripisyo ni Christina. Ngunit, hindi niya namamalayan na napapabayaan niya na pala ang kanyang sarili. Uy, Ma'am Christina, ano bang ginagawa ninyo? Kailangan ng pahinga ng katawan ninyo. Napapansin na kasi ng buong faculty ang pagkapayat ng katawan ninyo, ma'am. Simula yung namatay si Sir Romeo, unti-unti nang lumalala yung kalagayan ninyo. Alam niyo naman po na hindi naman pwedeng i-google niyo lang ang lahat ng panahon niyo sa pagtatrabaho. Kailangan yung alagaan yung kalusugan nyo dahil kayamanan yan. Hindi lang natin namamalayan pero napakalaking investment ng ating kalusugan sa atin, ma'am. Pag-aalalang wika ng kaibigang guro ni Christina sa kanya. Mahinang tumawa naman si Christina at nagpasalamat sa pag-aalala ng kanyang kaibigan. Ganun po talaga siguro, ma'am. Hindi ko rin kasi kayang tiisin yung pangangailangan ng anak kong si Genevieve. Ang dami niyang bayarin sa eskwelahan. At bukod pa doon may mga gusto siyang bilhin. Ayoko naman na isipin niya na dahil namatay yung tatay niya ay nagbago na rin yung pakikitungo ko sa kanya. Kailangan kong makabawi kay Genevieve. Siguradong nahihirapan din siya sa pagkamatay ni Romeo. Pagpapaliwanag ni Christina sa kanyang sitwasyon. Nagkaroon ng saglitang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang kaibigan bago ito muling nagsalita. Ma'am, dederechoy na kita ha. Pero alam naman po siguro natin at lalong-lalo na kayo bilang ikaw yung magulang ni Genevieve na sobrang spoiled po ng anak ninyo. Ibig sabihin niyo po ba, ma'am, handa niyong isugal yung sariling kapakanan at kalusugan ninyo para maibigay lang yung mga luho ng anak ninyo? Pagtatanong nito, napatahimik si Christina. Hindi niya alam kung ano ang irarason niya sa kanyang kaibigan dahil alam naman niya na totoo ang mga sinasabi nito. Sadyang hindi niya lang ito matanggap ng lubusan. Siguro darating yung panahon na hindi ko na kinakailangang kumayod ng ganito. Kasi
Baka mag-matured na rin yung anak ko at makita niya yung mga pagkakamali niya sa buhay. Ilang beses ko naman na siyang pinagsabihan pero mukhang wala na talagang makakapagpabago sa kung anong merong ugali siya. Kaya naman ang hinihiling ko na lang sana sa Diyos ay sana matauhan yung anak ko. Sana umabot sa puntong mahalin niya ako bilang kanyang nanay. Hindi parang isang alipin na napagkukuhanan niya lang ng pera at mga luho niya. Malungkot na saad ni Christina. Talaga namang mas martir pa sa martir si Christina pagdating sa kanyang anak na si Genevieve. Genevieve, anak. Ito, dinagdagan ko na yung baon mo para makalabas-labas kayo ng mga barkada mo. Pagbabalita ni Christina sa kanyang anak isang umaga bago ito pumasok sa paaralan. Kinuha ni Genevieve ang perang nakalagay sa kamay ng kanyang ina. Binilang ito sa harapan ng babae. Ngunit laking gulat ni Christina nang magreklamo pa rin si Genevieve. Ito lang, hindi pa rin umaabot sa dati kong baon yung nabubuhay pa si Papa. Ang pangako mo sa akin, ibabalik mo yung dati kong baon, bakit ito lang? Ano ba naman to? Pagdadabog ni Genevieve. Habang katulad ng dating ginagawa ni Christina, ay nakayuko lamang siya habang pinapakinggan ang mga pagrereklamo ng kanyang suwail na anak. Pasensya ka na anak. Ginagawa ko naman yung lahat ng makakayo ko para mabalik yung dati mong baon eh. Nagtatrabaho naman ako mula umaga hanggang gabi. Pero kasi hindi talaga kaya, ang mahal pa ng tuition mo sa eskwelahan. Pasensya ka na talaga. Wika ng babae. Nanlilisik naman ang mga mata ni Genevieve na tumingin sa kanyang nanay. Bakit ba ako laging sinisisi mo? Kasalanan ko ba nang namatay si Papa? Kasalanan ko ba na gusto niyo sa pinakamagandang eskwelahan ako laging mag-aral? Di ba kayo naman nagsanay sa akin sa ganitong buhay tapos ngayon sisisihin niyo ako? Wala ka talagang kwenta ma? Nakakairita ka lang. Wika nito, sabay padabog na kinuha ang kanyang bag at lumabas sa kanilang bahay. Naiwan na naman ang kanyang nanay na umiiyak sa kanilang sala. Hindi na alam kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang anak. Pasensya ka na Romeo. Pasensya ka na. Kung nandito ka lang sana, hindi sana nagkakaganito yung anak natin. Miss na kita Romeo. Sana nandito ka na lang. Pag-iinagpis ni Christina habang pinipilit na kausapin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paghawak sa larawan nito. Pero sa kabila ng mga pambabastos ni Genevieve sa kanya, hindi pa rin naman nawawala ang pagmamahal ni Christina sa kanyang anak. Si Genevieve pa rin ang rason at dahilan kung bakit araw-araw siyang gumigising at nagtatrabaho ng mabuti. Pero isang araw, hindi na nga maiwasan pa ni Christina na magtaka. 2:00 na kasi ng madaling araw pero hindi pa rin umuwi ang kanyang 16 anyos na anak. Kaya naman sinubukan niya ng tawagan ang ilang mga kaibigan nito. Tumawag na rin siya sa paaralan at nalaman niya na hindi pala pumasok si Genevieve sa araw na iyon. O Diyos ko, nasan ka na ba Genevieve? Bakit ba hindi ka pa rin umuwi? Anong oras na? Hindi na nga halos makahinga sa pag-aalala si Christina. Di niya na alam kung ano ang gagawin niya at kung saan niya hahanapin ang kanyang nag-iisang anak. Hanggang sa pagpatak ng 4:00 ng madaling araw ay naghahanda na si Christina na pumunta sa police station upang i-report na nawawala ang kanyang anak. Pero bago niya pa man buksan ang pinto ay pumasok na nga sa kanilang bahay si Genevieve. Lasing na lasing ito at halatang wala sa wisyo. Genevieve, saan ka ba galing? Agad na bungad ni Christina sa kanyang anak habang halos wala naman ng malay na humiga si Genevieve sa sofa. Pagkalapit ni Christina sa kanya ay naamoy niya na puro ito alak. Pero ang pinakadumurog sa kanyang puso ay nang may nalaglag na sachet ng droga sa bulsa ng kanyang anak. Genevieve, anong ibig sabihin nito? Wika ni Christina pagkadampot niya sa droga. Ngunit hindi na nga gumising pa si Genevieve. Kinabukasan niya na ito tuluyang nakausap. Pagsapit ng umaga, taimtim na naghihintay si Christina para sa pagising ng kanyang anak na natutulog sa sofa. Nagkakape lamang siya sa harapan nito at nang maimulat na nga ni Genevieve ang kanyang mga mata, ay laking gulat niya nang nakatingin sa kanya ng seryoso si Christina. O bakit? Anong problema mo? Wika ni Genevieve na parabang naalimpungatan pa. Ikaw Genevieve, anong problema mo? Pagbabalik ng tanong ni Christina sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Tanong pa ni Christina sabay angat ng sachet ng droga sa kanyang kamay.
Ano bang pakialam mo sa akin? Wala yan. Akin yan, ibalik mo sa akin yan. Wika ni Genevieve habang tumatayo upang haplutin sa kamay ng nanay niya ang sachet. Genevieve, alam mo naman na halos hindi na ako nagpapahinga para lang mapag-aral ka. Alam mo na mula umaga hanggang gabi nagtatrabaho ako para maibigay yung mga luho mo. Bakit? Bakit dito mo pinupunta yung mga perang pinaghihirapan ko? Bakit ganyan ka kasamang anak? Bakit? Durog na naman ang puso ni Christina sa bagong konsumisyon na binigay ni Genevieve sa kanyang buhay. Hindi pa nga siya nakaka-move on sa sakit ng pagkamatay ng kanyang asawa, pero ngayon, ibang problema na naman ang kanyang kinakaharap ng mag-isa. Wala kang pake. Akin na yan. Binigay mo na sa akin yung pera, di ba? Kaya wala ka nang pakialam kahit saang paraan ko pa yung gastusin. Patuloy na pagrarason ni Genevieve habang hinahablot ang sachet ng droga na pilit na itinatago ng kanyang nanay sa kanyang likuran. At nang hindi nga ito may bigay ni Christina, tinulak ng malakas ni Genevieve ang kanyang nanay na nagdulot para bumagsak ang ulo ni Christina sa sayig at mabitawan niya ang sachet ng droga. Pero imbis na tulungan ng nanay niya, ay mas una niya pang pinulot ang sachet, sabay akyat sa kwarto. Ilang mga segundong nawala ng malay si Christina habang pinapabayaan lamang siya ng kanyang anak na si Genevieve. Nang magising si Christina ay halos hapon na nga at doon niya nga lamang nakita na nagdurugo na pala ang likurang parte ng kanyang ulo. Kaya naman pilit siyang tumayo, uminom ng tubig at hinanap kung nasaan ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan upang sa gayon ay hindi na naman siya mahimatay. Pagbukas niya ng pinto ay naaktuhan niya si Genevieve na gumagamit ng droga sa kanyang harapan. Gusto pa sanang sumigaw at umiyak ni Christina pero hindi niya na ito nagawa. Biglang humigpit ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya magawang makapagsalita. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib hanggang sa nawalan siya ng malay. Tumawag ka ng ambulansya. Pagmamakaawa ni Christina bago tuluyang mawalan na naman ng malay. Pero katulad kanina ay pinagsantabi na naman ni Genevieve ang nahihirapan niyang nanay. Hindi niya ito pinapansin habang namimilipit na sa sakit si Christina. Pero mabuti na lamang at saktong-sakto ay bibisita doon ang kaibigang guro ni Christina sa kanilang bahay. Nagtataka na kasi ang kaibigang guro ni Christina na si Rachel kung bakit hindi pumasok si Christina sa araw na iyon. Ilang beses siyang tumawag sa bahay ngunit walang sumasagot. Nasaan kaya si Christina? Hindi naman siya umaabsent ng ganito Wika ng babae. Kaya naman pumasok na siya sa pinto kahit na walang permiso. At nagsitaasan nga ang kanyang mga balahibo nang makakita siya ng dugo sa may sahig. Kaya naman agad siyang nagsisisigaw. Christina! Christina, nasaan ka? Wika ni Rachel. Hinalugog niya ang buong bahay hanggang sa makapunta na nga siya sa kwarto ng anak ni Christina. At doon ay nakita niyang walang malay si Christina habang nakahiga lamang sa kama si Genevieve. Anong ginawa mo sa nanay mo? Tumawag ka ng ambulansya ngayon din! Wika ni Rachel habang tinitignan ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Ngunit maski siya ay hindi kinikibo ni Genevieve dahil lango na pala ito sa droga. Kaya naman siya na ang tumawag sa ambulansya. Agad niyang itinakbo sa pinakamalapit na ospital ang kanyang kaibigan. At pagdating nga sa ospital ay hindi nga magawang matignan ang kalagayan ni Christina dahil kinikailangang pumirma ng isa sa mga kamag-anak o kadugo ng pasyente. Pero Dok, wala pong may pakialam sa kaibigan ko. Pati yung anak niya, walang pakialam sa kanya, kailangan niyo po siyang matignan ngayon din. Pasensya na po kayo ma'am, pero ayun po yung patakaran ng ospital. Kailangan pong pumirma dito yung isa sa mga kamag-anak ng pasyente. Kung hindi po namin siya magagamot. Pero sa ngayon, meron naman na po siyang oxygen. Kahit papaano, nag-i-stable naman na po siya. Pero critical pa rin yung kalagayan niya, kailangan nating malaman kung ano nga bang nangyari sa katawan niya. Pagpapaliwanag ng doktor. Kaya ngayon ay wala na ngang choice si Rachel, kundi ang tawagan ng nag-iisang anak ni Christina. Pero para magawa niya ito, ay kinailangan niya pang suhulan si Genevieve ng 2,000 piso para lamang pumirma sa form na magliligtas sa buhay ng sarili niyang nanay. Bakit ganyan ka, Genevieve? Bakit hindi mo magawang mahalin yung mga magulang mo na binigay naman ang lahat para sa'yo? Pagkumpronta ni Rachel sa dalaga.
Tinignan lamang siya ni Genevieve nang walang emosyon. Bakit? Ikaw ba yung nakaranas sa buhay na meron ako? Hindi naman, di ba? Hindi ikaw yung lumakad sa mga sapatos ko kaya hindi mo alam yung totoong pinagdadaanan ko. Sagot ng bata. Kahit na nasa 16 pa lamang si Genevieve, ay wala na nga rin siyang respeto sa mga mas matatanda sa kanya, katulad ni Christina. Labis na nahabag ang damdamin ni Rachel para sa kanyang kaibigan. Dahil pakaramdam niya ay napakamalas ni Christina na meron itong ganitong klase ng anak. Dahil kilala niya naman si Christina bilang isang mabuting kaibigan at tao. Hindi nga nagtagal ay lumabas na ang doktor para sabihin kung ano ang maaaring nangyari kay Christina. Pinaliwanag ng doktor na nakakita sila ng buta sa puso ng babae na kinikailangan ng agarang operasyon. Pero Dok, hindi pa pwedeng daanin na lang muna natin sa gamot. Alam ko kasing wala nang natirang pera sa kaibigan ko simula yung namatay yung asawa niya. Pag-aalalang wika ni Rachel habang napatayo sa gulat. Pwede naman po ma'am, pwede nating daanin lang sa gamutan. Pwede na siyang umuwi, pero sobrang critical na maoperahan siya. At hindi ko alam kung hanggang saan tatagal yung katawan niya sa pamamagitan lang ng pag-inom ng gamot. Patuloy na pagpapaliwanag ng doktor. Napunta ang atensyon ni Rachel kay Genevieve. Naririnig mo ba yung sinabi ng doktor? Critical ngayon yung nanay mo, kailangan niyang operahan. Ano ang pwede mong gawin? Saad ni Rachel. Tumawa naman si Genevieve. Sa tingin mo may magagawa pa akong mamatay yun? Wala akong magagawa. Hayaan niyo siyang mamatay para makasama niyo na si Papa. Matalim na wika nito. Hindi na nga napigilan pa ni Rachel na masampal ang babae. Walang iya ka. Napakabastos mong bata. Wika nito. Pero patuloy lamang ang pagtawa ni Genevieve na para bang langong-lango pa ito sa droga. E di ikaw yung magpagamot. Lakas mong manisi, di mo rin naman kaya. Dagdag pa nito. Tuluyan na ngang nawalan na ng pag-asa si Rachel na makatutulong pa si Genevieve sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Kaya naman, mag-isa siyang gumawa ng paraan upang mapabuti ang kalagayan ni Christina. Araw-araw niya itong pinupuntahan hanggang sa tuluyan na ngang bumuti ang kalagayan ng pasyente. Pero hindi pa rin sila pwedeng tumakas sa operasyon na kailangang gawin sa puso ni Christina. Friend, anong balak mo? Paano ka magpapa-opera ng ganyan? Alam ko naman na wala na kayong natitirang pera, di ba? Napuno ng pag-aalala ang mukha ni Christina. Kaya nga simula namatay yung asawa ko, hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng pangangailangan namin ng anak ko. Ngayon nagkasakit pa ako, paano na kami nito? Paano na si Genevieve? Saad ng babae. Bakit ba lagi mong inaalala yung anak mo wala nga siyang pakialam kung mamatay ka na? Halos mapuno na nga si Rachel sa kanyang kaibigan. De bale. Basta, titingnan ko kung paano kita matutulungan. Sa ngayon magpahinga ka na lang muna dito. Saad ni Rachel bago tumayo at umalis. Alam kong anak mo siya, Christina. Pero hindi ka niya tinuturing na nanay. Sana naman magtanda ka na. Dagdag pa nito bago tuluyang maglakad pa palayo. Napabuntong hininga naman ng malalim si Christina. Alam niya naman na totoo ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Pero pakaramdam niya ay nagtataksil siya sa kanyang asawa kung hindi niya magagawang maalagaan ang nag-iisa nilang anak. Pero walang kamalay-malay si Christina sa mga sunod-sunod na sorpresang kanyang mararanasan sa kanyang buhay. Ang unang sorpresa kasi ay ang kanyang anak. Isang araw kasi ay bigla itong bumisita sa hospital na talaga namang hindi nito karaniwang ginagawa. Discharge ka na ngayon. Wika ni Genevieve sa kanya na labis na ipinagtaka ng babae. Anong ibig mong sabihin discharge na ako? Agad naman natanong ni Christina. Basta wag ka na magtanong. Tara na, aalis na tayo ngayon din. Biglang inayos ni Genevieve ang higaan ng kanyang nanay. Kinuha niya na rin ang mga gamit nito. At pagkatapos ay isinakay sa wheelchair si Christina palabas ng ospital. Sa labas ng ospital nga ay may naghihintay na isang puting van. Ano ibig sabihin nito anak? Saan mo ako dadalhin? Naiiyak na wika ng babae. Habang hindi naman siya sinasagot ni Genevieve. Makalipas ang halos 2 oras ay biglang huminto ang puting van. Binaba ni Genevieve ang nanay niya at laking gulat ni Christina nang makita niya na nasa labas sila ng mental hospital.
Anong ibig sabihin nito, Genevieve? Bakit mo ako ipapasok dyan sa loob? Pagmamakaawa ni Christina habang mahigpit na hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Pero tuloy-tuloy lamang si Genevieve na tinutulak ang kanyang wheelchair papasok sa loob ng mental hospital. Sa loob nga ay agad na tinali ang mga kamay ng nagwawalang si Christina. Hindi ako baliw! Pakawalan niyo ako! Hindi ako baliw! Pagmamakaawa nito sa mga staff sa loob. Ngumisi naman ang ilang mga staff. Yan laging sinasabi ng mga pasyente dito. Saad nila, sabay alalay kay Christina papasok sa isang kwarto. Kung saan? Dito na malagi si Christina ng buong araw na iyon habang hindi niya na muli pang nakita si Genevieve. Samantala sa hospital naman ay muling binisita ni Rachel ang kanyang kaibigan. Pero laking gulat niya na bakante na ang kwarto nito kaya naman agad niyang tinanong sa mga staff kung saan ito pumunta. Doon niya nga napag-alaman na kinuha ni Genevieve ang nanay niya. Pero wala itong ka-idea kung saan dadalhin ni Genevieve ang kanyang kaibigan. Kaya naman sinubukan niya itong puntahan sa kanilang bahay. Pero laking gulat niya na sarado na ang bahay nila Genevieve. Hanggang sa lumipas pa nga ang ilang mga araw ay hindi niya na muli pang nakita ang may sakit niyang kaibigan. Nag-aalala na si Rachel na baka ay patay na si Christina, lalong-lalo na at meron pa itong malubhang karamdaman. Kaya naman sinubukan niya na lamang ituon ang kanyang isipan sa pag-iimbestiga sa kung ano nga ba ang ginawa ni Genevieve sa sarili niyang nanay. Sa pamamagitan ng ilang mga source, nalaman niya na kinukuha pala ni Genevieve ang insurance money na natatanggap ng nanay niya dahil sa pagkakasakit nito. Pero dahil walang sapat na ebidensya si Rachel ay hindi niya ito magawang i-report sa kapulisan. 3 taon nang makalipas, hindi na muli pang nakita ni Rachel ang kanyang kaibigan, maging ang anak nito na si Genevieve. Pero bigla na lamang may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya nito, ay laking gulat niya nang makitang nakatayo sa harapan ng bahay nila ang kanyang kaibigan na si Christina. Maayos ang kalagayan nito at nakasuot ng magandang kasuotan. Christina! Ang akala ko patay ka na! Halos mahimatay nga sa gulat si Rachel nang makita niyang okay na okay ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Agad niya itong pinapasok sa kanilang bahay at dito ay nagsimulang ikwento ni Christina kung ano ang mga totoong nangyari. Ang ibig mong sabihin, sinadya kang dalhin sa mental hospital ng anak mo? Gulat na tanong ni Rachel sa kaibigan niya. Tumango naman si Christina. Pero para bang may kakaiba na kay Christina ngayon. Hindi na siya yung dating martir na Christina at maaapak-apakan lamang ng kanyang anak. Maganda na rin ang kanyang postura. Mahinaw niyang pinaliwanag ang lahat ng nangyari. Oo Rachel, pinasok ako ng sarili kong anak sa mental hospital para doon na ako mamatay. Ang buong akala ko yun na ang katapusan ng buhay ko. Pero makalipas ang 3 araw bigla nila akong pinalaya at doon ko nalaman na nahanap pala ako ng abogado ng asawa ko. Pero hindi lang yun. May dala siyang nakakagulat na balita. Seryoso lamang na nakikinig si Rachel habang nagsasalita ang kanyang kaibigan. Anong balita yun? Tanong nito. Ayon sa abogado ng asawa ko, sa pamamagitan ng mga private investigator nahanap nila yung kinalalagyan ko. Pinaliwanag din nila sa akin kung ano yung masamang balak ng anak ko sa akin. Kinakamkam ng anak ko yung insurance money ko para magamit sa mga bisyo niya. Pero hindi yun yung pinunta ng abogado sa mental hospital. Pinaliwanag niya sa akin na nag-iwan yung asawa kong si Romeo ng napakalaking halaga ng ari-arian sa real estate para sa akin. Ayon sa liham na nabasa ko na sinulat ni Romeo para sa akin, alam ni Romeo na hindi ako kayang alagaan ng anak ko at kinausap niya yung abogado na ibigay lamang sa akin yung pera sa mga panahon na sobrang nangangailangan na ako. At sa panahon na napagtanto ko na hindi ko kayang baguhin ang pag-uugali ng anak namin. Napakatalinong mag-isip ni Romeo. Ni katiting na pera ay wala siyang pinamana kay Rachel. Gusto niyang magtanda si Rachel sa buhay na to. At bilang yun yung kahilingan ng asawa ko, yun din ang handa kong gawin. Nang maliwanagan na si Rachel, ay muli pa siyang nagtanong. Ibig sabihin ba hindi mo na kailangang magtrabaho? Sapat na yung pera mo para mabuhay ka? Tanong nito. Oo, agad naman nasagot ni Christina. Guminhawa ang kalooban ni Rachel dahil alam niyang nasa mabuti ng kalagayan ng kanyang kaibigan. Pero magtuturo pa rin ako bilang isang guro.
pagbabalita ni Christina. Ha? Bakit? Hindi mo na kailangan? Pagtatakang tanong ni Rachel. Mahinang tumawa si Christina. Ano ka ba? Passion ko yung pagtuturo. At nagkaroon ako ng panibagong layunin sa buhay. Gusto kong hindi magaya yung mga batang tuturuan ko sa anak kong si Genevieve. Gusto kong maging biyaya sila sa kanilang mga magulang. Bukod sa mga tinuturo ko galing sa libro, gusto ko rin silang turuan ng mga bagay sa mundong to. Mga bagay katulad ng prinsipyo at pagmamahal. Nang sa gayon, hindi na maranasan ng iba pang mga magulang yung naranasan ko sa anak ko. Saad ni Christina. Samantalang ang kanyang anak naman ay nakulong dahil sa paggamit ng illegal na droga. Ngayon ay kailangan itong mabulok sa bilangguan sa loob ng 10 taon. Nabalitaan nga din ni Genevieve na nakalaya na pala ang kanyang nanay. Kaya naman ilang beses niya itong sinubukang tawagan at nagmakaawa dito. Ngunit hindi na martir si Christina. Nararapat lamang na maturuan ng leksyon si Genevieve. At ganito niya na pinapakita ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Kaya naman isang hapon, habang nasa kalagitnaan sila ng tawag, ay nagbitiw ng mga salita si Christina na talaga namang tumatak sa puso ng kanyang anak. Mahal na mahal ka namin anak, at para sa iyo yan. Kung sakali mang dumating yung panahon na tunay mo nang naiintindihan ang salitang pagmamahal at pagrespeto, handa akong tanggapin ka uli. Pero ngayon, kailangan mong pagdusahan yung mga pagkakamali mo. Kailangan mong harapin lahat ng mga kasalanan mo. Bago pa man makapagsalita si Genevieve ay binaba na ni Christina ang kanyang tawag. At ngayon nga ay nakafocus na si Christina sa pagtatrabaho niya bilang isang guro habang nagkakaroon siya ng mas matibay at mas malalim na ugnayan sa kanyang mga estudyante na gusto niyang bigyan ng isang magandang buhay at hubugin bilang isang mabubuting mga tao. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.